Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Jones Padilla. Shout out sa iyo Noled Mandanay. Shout out sa iyo Sari Aliaban. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa loob ng gazebo kung saan ang tensyon sa pagitan ni Song Ji-yoonbek at ng ating bida ay lumalalim patungo sa isang nakapanghihilakbot na tapatan. Hinarap ni Song Ji-yoonbek ang ating lodi nang may matikas na paninindigan habang pilit na inuunawa ang tindi ng puot na nabanggit nito. Wika ni Song Ji-yoonbek, "Sa tingin ko ay oo." Ngunit bumanat si Sorayang nang may napakalamig na tono na tila yayanig sa kumpiyansa ng sinumang makikinig, wika ng ating bida, hindi iyon posible. Walang sino man ang makakaunawa sa puot at hinanakit na kinikimkim ko. Kahit ang Grim Reaper ay hindi kaya. Napakalupit na katahimikan. Literal na napatigil ang mundo ni Song Ji-yoonbek ng ilang sandali habang tinititigan ng ating bida ng may nanlilisik na mga mata. Wika nito, "Ikaw, ano yun?" Tipid na sagot ni Sorayang habang nananatiling napakakalmado ang kanyang presensya. Binitawan ni Song Ji-yoonbek ang isang diretsahang katanungan na yayanig sa katotohanan. Wika nito, "Ikaw ang kumidnap sa aking mistress, hindi ba?" Oh, walang pag-aalinlangang sagot ng ating bida na tila wala itong anumang kinatatakutan. Napaka-solid na revelasyon. Humarap si Song Ji-yoonbek nang may paghanga sa katapatan ng bida. Wika nito, "Tapat ka." Bumanat ang ating bida nang may matikas na paninindigan, wika ni Sorayang, "Yan ay dahil hindi ako ganoon kaina para kailangang magsinungaling." "Naniniwala ako sa iyo," wika ni Song Ji-yoonbek habang dahan-dahan na ininom ang kanyang tsaa at matikas na ibinaba ang tasa sa mesa. Muling nagpakawala ng katanungan ang leader ng Steel Blood Fortress habang naniningkit ang kanyang mga mata, wika ni Song Ji-yoonbek, "Ikaw rin ang pumatay sa Silent Wind Squad, tama?" "Oo," muling sagot ng bida nang walang kakurap-kurap. Literal na napatigil ang hininga at nagulat ang mga tauhan ni Song Ji-yoonbek sa tindi ng pag-amin na kanilang narinig. Wika ni Song Ji-yoonbek, "Mapapatawad kita sa pagkidnap kay Hoyang dahil nakabalik na siya ng ligtas at maayos ngayon, pero nilipol ang pinakamataas na elite squad ng aking fortress. Paano mo ako babayaran para doon?" Hinarap siya ni Sorayang nang may seryosong mukha at binitawan ang isang nakakangilabot na katanungan. Wika ni Sorayang, "Kailangan ko ba talagang bayaran ka para doon?" Tinitigan ni Song Ji-yoonbek ang ating bida ng napakaseryoso na tila uukit ng kamatayan sa hangin. Dito na nagpakawala ang ating bida ng isang napakatalas na politikal na kalkulasyon na yayanig sa usapan. Wika ni Sorayang, "Kung papasok tayo rito, kailangan din nating isaalang-alang ang mga negosyong kinuha mo mula sa Divine Cult." Yanig ang buong kaisipan ni Song Ji-yoonbek. Wika nito, "Alam mo ang tungkol doon?" Bumanat ang ating bida nang may dambuhalang kumpiyansa, wika ng ating bida, "Sa tingin mo ba ay pupunta ako rito para makipagkita sa iyo nang hindi muna sinisiyasat ang mga ganyang bagay?" Wika ni Song Ji-yoonbek, "Ipinapalagay ko na nakuha mo ang impormasyong yan mula sa Housek. Pananatilihin ko itong isang sekreto," tipid na hirit ni Sorayang. Isang napakalupit na ngiti ang semilay sa mga labi ni Song Ji-yoonbek habang na-realize ang tindi ng katalinuhan ng bida. Wika ni Song Ji-yoonbek, "Sige. Palalagpasin ko na ang sitwasyon sa Silent Wind Squad." Napakabangis. Dahan-dahan na kinuha ni Song Ji-yoonbek ang takure at personal na nagbuhos ng tsaa sa tasa ng ating bida bilang tanda ng kanilang seryosong kasunduan. Sabi ni Song Ji-yoonbek sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkamangha sa ating lodi, napakasakit sa ulo na kausap ang lalaking ito. Pakiramdam ko ay ako ang namumuno sa usapan hanggang ngayon, pero hindi pala ganoon ang nangyayari. Kung hindi siya sumagot sa paraang ginawa niya, hindi ko sana madadala ang usapan sa puntong ito. Hinahayaan niya akong sabihin ang lahat ng ito habang tinatanggap niya ito ng buong puso. Ginagamit niya ang katapatan bilang isang sandata at pinapanatili ang perpektong balanse sa usapan. Kung kinakailangan, maaari niyang itigil ang pag-aktong ito anumang oras. Hinarap ni Song Ji-yoonbek ang ating bida nang may matikas na paninindigan at binitawan ang isang seryosong katanungan. Wika nito, "Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang gusto mo sa akin. Hayaan mong tanungin kita, ano ba ang gusto mo mula sa akin?"
Bumanat ang ating bida ng may napakakalmadong tono na yayanig sa kumpiyansa ng sinumang makikinig. Wika ni Sorayang, pakiusap, manipulahin mo ang atmosfera ng Jongyuan. Ang Divine Cult ay naging minimal ang aktibidad sa nakalipas na 30 taon. Halos ginawa na namin ang aming mga sarili na parang mga multo sa nakalipas na 30 taon. Magre-react ang mga tao sa iba't ibang paraan kung ang isang demonic martial artist ay biglang tumapak sa Jongyuan, pero isang emosyon ang mangingibabaw sa lahat ng reaksyong yun. Takot. Tumango si Song Ji-yumbek habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng realisasyon. Wika nito, oo. Matatakot ang mga tao. Magiging mausisa rin sila. Isang napakalupit na revelasyon ang isinalubong ng ating bida habang binalot ng matinding kumpiyansa ang kanyang presensya. Wika ng ating bida, iyan ang gusto ko sa iyo. Pakiusap, bawasan mo ang takot at dagdagan mo ang kuryusidad. Napatigil si Song Ji-yumbek at muling nagtanong para kumpirmahin ang dambuhalang pabor na hinihingi ni Sorayang. Wika nito, gusto mo bang mamagitan ako at ipakita sa mga tao na ang isang demonic martial artist ay hindi dapat nilang katakutan? Oo, napakalamig na sagot ng ating bida habang nananatiling matigas ang kanyang posture. Dito na hinarap ni Song Ji-yumbek ang kanyang evil brain na si Huang Gon upang hingin ang opinyon ng henyong strategist. Wika ni Song Ji-yumbek, ano sa tingin mo, General Strategist? Tila gusto ng young leader ng demonic cult na ihanda ko ang entablado upang ang lahat ng tatlong pinakamalaking puwersa ng Jianghu ay maging malayang gawin ang anumang naisin nila. Napakabangis. Mukhang ang politikal na laro sa pagitan ng ating bida at ng Emperor Azura ay formal nang bumubukas patungo sa isang panibagong yugto, habang ang entablado ng Jianghu ay kasalukuyan ng uukitan ng isang madugong kasaysayan na yayanig sa buong Jongyuan. Hinarap ni Huang Gon ang kanilang leader habang dahan-daang umupo sa likuran nito at yumukod ng may matikas na paggalang. Bumanat ang evil brain ng may napakatalas na lowika na yayanig sa kumpiyansa ng sinumang makikinig. Wika ni Huang Gon, ipaumanhin niyo po. Hindi ito posible. Ang mundo ay medyo magulo sa sandaling ito, pero ang mga tao ay sumusuporta pa rin sa Orthodox Miriam. Kung susuportahan namin ang isang demonic martial artist mula sa Divine Cult, ang kapangyarihan ng Orthodox Miriam ay magsasama-sama sa iisang puwersa. Isang napakalupit ng ngiti ang semilay sa mga labi ni Huang Gon habang binalot ng misteryo ang kanyang susunod na pahayag. Wika nito, gayunpaman, kung pupunta ka at makikipagkita sa leader ng Righteous Heavenly Alliance bago yun, magiging ibang kwento na ito. Hinarap siya ng ating bida ng may seryosong mukha habang sinusuri ang bawat anggulo ng plano. Wika ni Sorayang, paumanhin sa pag-abala, pero hindi ba't makakatulong din sa pagkakaisa ng Orthodox Miriam kung papatayin ko ang leader ng Righteous Heavenly Alliance? Diniinan ni Huang Gon ang tindi ng panganib na kanilang kinakaharap. Wika nito, kung ang alinman sa mga opsyon ay humahantong sa mga paghihirap at pagsubok, ang pinakamagandang gawin ay alisin sila bago pa mangyari ang pagkakaisa. Nakakatakot na bagay niyan, tipid na hirit ni Sorayang habang nananatiling napakakalmado ang kanyang presensya. Ngunit hindi tumitigil si Huang Gon sa pagpapaliwanag ng tindi ng banta ng kanilang kaaway. Wika nito, ang leader ng Righteous Heavenly Alliance ay isang nakakatakot na nilalang na gaya niya ngayon. Kung susubukan niyang lumaban sa pamamagitan ng pagsama-sama ng Orthodox Miriam, ang labanan na mahirap na ngayon ay magiging doble ang hirap. Yanig ang buong gazebo sa tindi ng realisasyon. Wika ni Sorayang, kaya dapat ko siyang puntahan sa sandaling matapos ako rito. Bumanat muli ang strategist ng may seryosong babala, dapat mo siyang patayin. Gayunpaman, hindi posibleng patayin ang taong yun sa napakaikling panahon. Hindi ka nagkakamali, seryosong tugon ng ating bida habang tinitimbang ang bawat salita. Tinapos ni Huang Gon ang kanyang ulat ng may matikas na paninindigan. Wika nito, yun lang ang masasabi ko. Napaka-tempting ng iyong alok, pero kung padalos-dalos kaming makikipag-alyansa sa iyo, magtatapos lang ito sa pagtulong sa aming kaaway sa halip. Mukhang ang politikal na laro sa pagitan ng ating bida at ng Stillblood Fortress ay formal nang naglalatag ng isang mapanganib na landas, habang ang anino ng leader ng Righteous Heavenly Alliance ay patuloy na nagbabanta sa kapayapaan ng buong Jongyuan. Hinarap ni Song Ji-yumbek ang ating bida ng may matikas na paninindigan habang sinusuri ang naging mungkahi ng kanyang strategist.
Wika ni Song Ji-yumbaek, ano sa tingin mo? Hindi gusto ng aking general strategist ang iyong alok. Literal na nanatiling tahimik ang ating bida habang binalot ng matinding misteryo ang kanyang kaisipan sa gitna ng nakakangilabot na katahimikan. Pagkalipas ng ilang sandali, binaling ng Emperor Ozura ang kanyang nanlilisik na mga mata sa dalagang kasama ni Sorayang. Wika ni Song Ji-yumbaek, ikaw na mula sa Ice Palace, ano ang iyong pangalan? Si Yo Sangrin po, maikling sagot ng dalaga habang bakas ang dambuhalang kaba sa kanyang tinig. Binitawan ni Song Ji-yumbaek ang isang katanungang yayanig sa kumpiyansa ni Yo Sangrin. Wika nito, nabalitaan ko na tinawag mo akong cradle robber. Nalaman mo, gulat na hirit ni Yo Sangrin habang literal na napatigil ang kanyang hininga sa tindi ng revelasyon. Ipinagpatuloy ng leader ng Steel Blood Fortress ang kanyang banat ng may napakakalmadong tono. Wika ni Song Ji-yumbaek, magkasama kami sa kama. Agad na humingi ng paumanhin si Yo Sangrin habang dambuhalang namumula ang kanyang mga pisngi sa tindi ng kahihiyan. Wika ni Yo Sangrin, bigla lang itong lumabas sa akin, humihingi ako ng paumanhin kung hindi ito naging kalugod-lugod sa iyo. Hinarap siya ni Song Ji-yumbaek ng may seryosong mukha. Wika ni Song Ji-yumbaek, ganoon pa rin ba ang iniisip mo? Ahem. Oo, matapang na tugon ng dalaga sa kabila ng dambuhalang presensya ng matanda. Isang napakalupit na halakhak ang pinakawalan ni Song Ji-yumbaek. Wika nito, oo, tama ka. Isa akong cradle robber. Napakaraming bagay ang gusto ko kahit na matagal na panahon na ang lumipas simula noong lumampas ako sa edad na 60. Young leader, oo, tipid na sagot ng ating bida habang nananatiling hindi natitinag. Dambuhalang ibinuhos ni Song Ji-yumbaek ang kanyang pinakamataas na ambisyon na yayanig sa buong Zhongyuan. Wika nito, gusto ko ang mundo. Ang pagkakaisa ng buong mundo. Gayunpaman, wala akong nagawang progreso para sa layuning iyon sa katandaan kong ito. May kailangang magsimula ng isang bagay para makakilos ako, maging ito man ay ang pagsalakay, o ang pagsisimula ng isang malawakang labanan. Marami na akong naging pag-iisip hanggang ngayon, tungkol sa kung paano ko yayanigan ang mundo. Binitawan ng Emperor Ozura ang kanyang huling desisyon na pormal nang magbabago sa takbo ng digmaan. Wika ni Song Ji-yumbaek, nakapagdesisyon ako pagkatapos ng maikling usapan sa binibining ito rito. Susuportahan kita, sabi nga niyan, hindi tayo magkakampi. Ginagamit lang kita bilang isang pyesa sa chess. Sigurado ako na gagamitin mo rin kami. Siyempre, napakalamig na tugon ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng determinasyon. Sige, gusto ko yan, huling hirit ni Song Ji-yumbaek habang binalot ng dambuhalang kumpiyansa ang paligid. Napakabangis. Sa isang matikas na pagkakataon, pormal nang tumayo ang dalawang halimaw ng Jianghu, habang ang entablado ay handa na para sa isang madugong labanan na uukit sa kasaysayan ng buong peninsula. Hinarap ni Song Ji-yumbaek ang ating bida ng may matikas na paninindigan habang binalot ng dambuhalang paghanga ang kanyang boses. Wika nito, kung sinubukan mong sumipsip sa akin o humingi ng alyansa, hindi ko gagawin ang desisyong ito. Naiinggit ako na ang cult leader ay may disipulo na gaya mo. Gawin mo na ang iyong debo. Yanigan mo ang buong Orthodox Murem. Ako ang haharang sa anumang pinsalang darating sa iyong daan. Hindi ka mabibigo. Napakalamig na sagot ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng kumpiyansa. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan na lumisan na ang ating bida at si Yo Sangrin sa lugar na iyon. Nang makaalis na ang ating lodi, tiningnan ni Song Ji-yumbaek ang daan na tinahak ng bida habang binalot ng matinding pagmumuni-muni. Wika nito, napaka-mapangahas na lalaki. Bumanat ang strategist na si Huang Gan ng may seryosong babala, mapanganib siya. Hinarap siya ni Song Ji-yumbaek ng may matikas na posture. Wika nito, walang lalaki sa Murem ang hindi mapanganib. Gayunpaman, matagal na ang huling pagkakataon na nakatagpo ako ng isang tao na nag-iwan ng ganoon kalalim na impresyon sa akin. Hindi ako naniniwala na kikilos siya ng padalos-dolos, pero nararamdaman ko na magiging napaka-unconventional niya. Sabi ni Song Ji-yumbaek sa kanyang isip habang inaalala ang isang figura mula sa kanyang nakaraan. Tiyak na mas mahina siya kaysa sa akin. Hindi pa siya ganoon kaesperyensyado at medyo magaspang pa ang kanyang mga galaw. Sa kabila noon, parang tinitingnan ko siya.
Ang una at huling demonic martial artist na nakita ko noong tinatawag pa akong rising star ng Steel Blood Fortress. Ang lalaking umangat para maging bagong Diyos ng Heavenly Demon Divine Cult bago umabot sa edad na 40, ang Heavenly Demon na si Lee Cheon-sang. Ipinapalagay ko na siya pa rin ang leader ng demonic cult. Samantala, lumipat ang eksena sa dambuhalang Demon God's Palace ng Heavenly Demon Divine Cult kung saan ang atmosfera ay nakakangilabot sa tindi ng kapangyarihan. Hinarap ni Ho Yosong ang Demon Lord ng may matikas na paninindigan para iulat ang kaganapan sa Zhongyuan. Wika nito, naging maayos ang pag-uusap sa leader ng Steel Blood Fortress. Naiintindihan ko, tipid na sagot ng Demon Lord habang nananatiling nakaupo sa kanyang trono ng may nakapanghihilakbot na presensya. Ngunit bumanat si Ho Yosong nang may bakas ng pag-aalinlangan na tila may dambuhalang revelasyon pang nais ibahagi. Wika nito, at hindi pa ako sigurado tungkol dito, pero mukhang ang bawat piraso ng chess ay pormal nang gumagalaw patungo sa isang dambuhalang digmaan, habang ang anino ng Heavenly Demon ay patuloy na nagmamasid sa bawat hakbang ng ating bida na uukit ng dugo at apoy sa buong Murem. Hinarap ng Demon Lord ang strategist na si Ho Yosong nang may napakakalmadong tono habang binalot ng matinding presensya ang buong silid. Wika ng Demon Lord, ano yun? Bumanat si Ho Yosong nang may matikas na paninindigan sa gitna ng dambuhalang katahimikan. Wika nito, tila kumikilos na ang beggar sect. Wika ng Demon Lord, kailan bang hindi? Ano ang espesyal doon? Diniinan ni Ho Yosong ang tindi ng panganib na naghihintay sa kanilang mga kaalyado na yayanig sa kumpiyansa ng Jianghu. Wika ni Ho Yosong, sa tingin ko ay malalagay ang Hao sect sa isang mahirap na sitwasyon. Masyadong malalim ang paghuhukay ng beggar sect dito. Tila nakuha na rin nila ang Mount Hua at Zhongnan. Wika ng Demon Lord, kaya sigurado sila sa kanilang ginagawa. Hinarap ni Ho Yosong ang kanyang leader nang may seryosong mukha habang sinusuri ang bawat tactical na galaw. Wika ni Ho Yosong, dapat ba natin silang bigyan ng kaunting sundot? Binitawan ng Demon Lord ang kanyang pahintulot ng may matikas na posture. Wika ng Demon Lord, gawin mo ang iyong nais. Nasa ilalim naman ng iyong utos ang Hidden Pavilion. Wika ni Ho Yosong, opo, pero hindi ko ibig sabihin na gagamitin ko lang ang Hidden Pavilion. Kung ganoon, ano? Tanong ng Demon Lord habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Napakalupit na revelasyon. Binitawan ni Ho Yosong ang kanyang madugong balak na uukit ng kamatayan sa hanay ng mga kaaway. Wika ni Ho Yosong, iniisip ko na patayin ang Dragonhead Clan leader. Literal na napatigil ang mundo sa tindi ng gulat. Wika ng Demon Lord, papatayin mo ang leader ng mga beggars. Ipinaliwanag ni Ho Yosong ang tactical na kahalagahan ng kanyang plano na yayanig sa buong Northern Zhongyuan. Wika nito, magkakaroon nito ng dambuhalang epekto. Ang buong Northern Zhongyuan ay nasa gitna na ng kaguluhan dahil sa mga ginagawa ng young leader. Magiging napaka-komportable para sa atin kung aalisin natin ang kamay ng kaaway sa ganitong paraan. Napakaseryosong mukha ang ipinakita ng Demon Lord habang dahan-dahan na nagbuhos ng alak sa kanyang tasa. Wika ng Demon Lord, kung ganoon, gawin mo ang iyong nais. Salamat po, tugon ni Ho Yosong habang pormal na tumitig sa Demon Lord ng ilang sandali. Hinarap siya ng Demon Lord ng may matikas na paninindigan. Wika nito, mayroon ka pa bang ibang gustong sabihin? Napakalupit na twist, biglang binitawan ni Ho Yosong ang isang hiling na yayanig sa katahimikan ng buong palasyo. Wika nito, Demon Lord, pakiusap, mamuhay po kayo ng matagal at malusog. Literal na nanahimik ang Demon Lord sa tindi ng gulat sa inasal ng kanyang strategist. Mabilis na tumalikod si Ho Yosong at kumaripas ng takbo palayo bago pa man makasagot ang kanyang pinuno. Wika ni Ho Yosong habang tumatakbo, sige, aalis na ako. Mag-uulat din ako bukas. Pagkalipas ng ilang sandali, bumuntong hininga ang Demon Lord habang binalot ng misteryo ang kanyang kaisipan. Wika ng Demon Lord, mayroong mga kakaibang karakter sa cult na ito. Sabi ng Demon Lord sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng realisasyon tungkol sa kanyang strategist, ang mga henyo ay palaging abnormal. Likas lang yun, nakikita nila ang mundo mula sa isang perspektibong kakaiba kesa sa iba.
Nanatiling tahimik ang Demon Lord ng ilang sandali bago binitawan ang huling salita na yayanig sa kasaysayan. Wika nito, mabuhay ako ng matagal at malusog. Napakabangis. Mukhang ang bawat galaw sa loob ng Demon God's Palace ay pormal nang naglulunsad ng isang dambuhalang unos, habang ang anino ng kamatayan ay kasalukuyan ng uukit ng panibagong kasaysayan sa buong Zhongyuan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.